Sama-sama natin pagsaluhan ngayong umaga ang mga impormasyong pangkalusugan dapat niyong malaman dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama din po natin ang ating pinagkakatiwalaang dermatologist na si Dr. Jean Marquez. Siyempre, para sagutin po ang inyong mga ipinadalang questions tungkol sa inyong kalusugan. Kaya, abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, time out muna sa trabaho at maki-one with nature muna. Ano nga ba ang benepisyo ng mga outdoor activities sa ating kalusugan? Abangan! Constipated ka rin ba? Ang sagot ng iba pa riyan, pinurong gulay at prutas. Epektibo nga ba ang probiotic shots? Malaria Awareness Month at Lung Cancer Awareness Month ngayong Nobyembre. Mga dapat malaman para ang sakit ay maiwasan, alamin. At workout ng aktres na si Maui Taylor, abangan! Sa mga kapuso nating stress na sa trabaho at gustong mag-quick escapade, discover kaming nakaka-relax at exciting na pasyalan. Isang oras lang mula sa Metro Manila, mararating mo na ang abot-kayang adventure park na ito. One with nature na, may exciting adventure pa. Ang tanong, saan kaya ito? Abangan! Samantala, narito muna ang ating dermatologist na si Dr. Jean para sagutin na nga po ang ilan sa mga ipinadala ninyong katanungan. Sa amin po dyan sa Facebook page, ha? Kaya ito na, good morning na nating lahat, si Dr. Jean. Good morning, Doc. Good morning, Connie. And of course, good morning po sa lahat ng nanonood ng Pinoy MD. Heto na ang first question for you, Doc. Ano raw kaya yung pagkain na po pwede niyang i-take para sa paglalagas ng kanyang buhok? Simula raw kasi ng mga anak siya, naglagas na ng buhok na ng grabe, ano? Mula naman yan kay Elm Ross. Elm Ross, alam mo yung paglalagas ng buhok after pregnancy, yan yung tinatawag na telogen effluvium, no? Because of the hormonal shifts kapag nanganak, no? So ano nga ba ang ginagawa natin? Because, no, nagbe-breastfeed ka rin at nung ikay pregnant, no? Kumukuha ng nutrisyon ang baby sa iyong katawan, no? Maaari rin nagkakaroon rin ng nutrient depletion. Kaya tama yung iyong tanong, ha? Ano nga ba ang magandang kainin? Well, unang-una, very basic, no? Minsan ang dami kasing diet eh. Pero actually yung diet is very personalized. Pero one thing na siguradong dapat na gagawin mo is go for fresh produce, no? Walang processed na pagkain. When you say processed, anything na naka-lata na naka-pack, no, sa plastic, no, lahat dapat fresh. So, hindi ka ng fresh na gulay, iba-ibang klaseng gulay, no, iba-ibang klaseng colors, meat sources, pork, fish, no, dapat iba-ibang variety, no? And of course, no, dapat din tama yung sukat, no? Kumbaga sinasabi nila, kung ito yung iyong plato, no, kalahati nun, dapat ay gulay na iba-ibang kulay. Pag yung kalahati, hatiin mo ulit sa dalawa. Dito ngayon mapupunta yung carbs mo, yung kanin lang, at yung kalahati naman ay karne, no? So, ganon, no? Dapat may variety, no? Para may nutrisyon, yung iyong katawan, susunod na doon yung iyong buhok, no? You can also take supplements, kagaya ng mga B-complex vitamins, no? And of course, you can take also zinc, selenium, no? Lahat yan yung mga minerals na tinatawag, no? And kapag mas gusto mo pang mag-improve yung tubo ng iyong buhok, may mga injectables tayo na ginagawa doon sa scalp. Para kumbaga, yung buhok kasi parang yung mga puno. Nakadepende yan sa nutrisyon ng scalp. No? So, dyan papasok yung pagkain, vitamins, and of course, yung mga pwede nating i-inject sa yung scalp para pampatubo ng buhok. So, punta ka sa board-certified dermatologist para mas makita natin kung meron pa bang ibang causes. Like medical causes, iron deficiency, pwede rin yan pagkapanganak. So, go to your board-certified dermatologist para mas matulungan ka. Mga pagkaing mamantika. Ganitong pagkain daw ang madalas na nasa dieta ng dating sexy actress na si Maui Taylor. Ang tawag sa kanyang sinusunod na paraan ng pagkain ang nauuso ngayon na keto diet.
Good morning mga kapuso! Okay, so nandito tayo ngayon sa isang kilalang restaurant. It's been 2 months na, naka-keto diet po ako. So basically, halos lahat ng kinakain, more on fats, no sugar, no carbs, no soft drinks, bawal ang juice. Sa ganitong diet, kailangan daw na ma-achieve ng katawan ang tinatawag na ketosis o yung proseso kung saan dahil walang intake ng carbohydrates at sugar, taba o fats ang natural daw na sinusunog ng katawan. Pero hindi ito para sa lahat. Paalala namin dito sa Pinoy MD, gayon din ni Maui. Mga kapuso, siguro ang ma-advise ko sa inyo, bago po kayo tumalon sa ganitong klaseng diet, it would be best na to consult a doctor, to check muna if you really, if your body is actually fit for this type of diet. Kung may maipapayo raw talaga si Maui para ma-achieve ang healthy at fit na pangangatawan, ito yung regular na pag-ehersisyo. Si Maui, boxing ang regular na pagpapawis. Maituturing na isang full-body workout at sa loob lamang ng isang oras, pwedeng umabot sa 400 calories ang nasusunog ng katawan. Pero this morning, may isang klase ng workout na susubukan si Maui. Na maganda lalo na sa mga kagaya niyang nagbaboxing. Kaya nga ang tawag dito, Power Box Workout. Coach, can you explain to me, ano ba itong narinig ko na tinatawag nilang Power Box Workout? Anong pinagkaiba niya sa regular na workout? Actually, ang Power Box, design siya para mag-improve yung boxing mo. Sabi nga nila, sobrang lakas daw talaga magpapayat at magpababa ng weight ng boxing, That's tama? true. At saka syempre yun nga, magpalabas ng abs. Correct. I should know kasi dati po, halos everyday nagbaboxing ako. Ayan. So try natin today kung ano ba itong tinatawag nating Power Box Workout. Okay, ang una nating exercise is to develop your cardiovascular, no? Okay. O yung resistensya natin. The first exercise, pwede natin gawin kahit sa bahay, pwede mong gawin. It's called the jumping jacks. Gagawin lang natin to for our televiewers, pwede nilang gawin for 15 to 20 count. Ready? Ready? Start now. Bukod sa pinapalakas ang resistensya, pinapataas din ang jumping jacks ang ating heart rate. Kailangan ito para masunog ang taba sa ating katawan. 20! Alright. Akala ko 120. Galok lang. Okay, ang susunod naman nating exercise is specifically para ma-develop yung sinasabi natin kanina, yung power ng legs. No? At saka yung footwork din para ma-develop. Okay. Ito yung tinatawag na long jump and back jog. You jump about 3 feet away from you. Use your hands. Ganun. Good. And then back jog. There you go. 1. 2. Gaya ng sabi ni Coach Robert, maganda ang workout na ito para sa ating legs. Na hindi lamang naman natin ginagamit sa boxing, kundi sa araw-araw nating pagkilos. 15 times din uulitin ang front jump and back jog. Ngayon yung third exercise natin is called the goblet squats. Gamit tayo ng equipment, tawag dito kettlebell. Okay. No? Tapos yung basic squats, Paano nga ba ang basic squat? Kasi Correct. normally mali yung form. Correct. Ako yan, always yan, mali. yes. Ngayon, ang tamang form o tamang pag-execute ng squat is para ka lang uupo. Para kang uupo, may uupuan ka. Pagka uupo ka, syempre yung puwet natin aatras, aabutin mo yung upuan. Yung goblet, itong kettlebell, bring it close. Dapat malapit yan sa katawan mo. Di ba dapat sabay tayo? Oh, sige. Oh, so yan, 16. Dapat Ganon. 16 to. Okay. Okay? Okay. So 1, 2, 3. Go. 1. Ang goblet squats hindi lamang maganda para sa legs, kundi pati na rin sa arms dahil sa hawak na kettlebell. Wow! Feel the burn! Yan. Si Maui kahit nahihirapan, todo smile pa rin. At parang hindi humuhulas ha. 4, 12, 13, Ulitin lang din ito ng 15 counts. 14, and 15. Okay, Coach. Kung kanina, puro legs ang ginawa natin. Siyempre, masakit sa legs yun, ha? Correct. O ngayon, sasakitin naman natin ang ating upper body. Upper body naman. Ang tawag sa next exercise natin is called shoulder press. Shoulder press. Yes. Okay. Siyempre, ito na yung exercise na magde-develop ng shoulders natin. Gagamitin natin sa boxing to, definitely, pati yung arms. So, dalhin yung dumbbells dito to your shoulders.
elbows, medyo nasa harap ng konti, huwag naman sa gilid na gilid. Iniiwasan natin yung tawag dito, external rotation. Iniiwasan natin to. So, nandito sa harap ng konti. Itulak, overhead, hanggang sa magdikit yung dumbbells, tapos ibalik natin dito. Ang workout na ito mainam para mapalakas ang mga braso at likod. Maganda rin ito mga mommies para ma-improve ang ating posture. Ulitin lamang din ang 15 counts. Okay, Coach Robert, paano kung wala tayong dumbbells at home? Siyempre, not everyone has Correct. this. Any form of resistance na pwede mong gamitin sa bahay, like water bottles. Water bottle. Water bottles, pwede ka gumamit ng dilata kasi hindi naman lahat ng... Pwede na ba mag-exercise. dilata? Yes, basta mag-serve siya ng resistance. Okay. Mabigat siya. Mabigat, oo. Hindi kinakailangan ganyan. Or anything that's similar sa bigat nito, or kung ano lang yung kaya nila. Kasi baka mamaya, water bottle na nga masyado ng mabigat para sa kanila, pwede mong bawasan. Pagkatapos gawin ang 4 na exercise, magpahinga ng 1 minuto, tsaka muling ulitin ang buong workout. Mga kapuso, sana meron kayong natutunan sa pinakita naming workout today at sa aking diet. But always remember, sabi ko nga kanina, consult your doctor before going into the kind of diet that I am in. Once again, I'm Maui Taylor para sa Pinoy MD. Balik muna tayo sa mga tanong natin mga kapuso. Doktora, ito mula kay Jai E. Ano raw kaya ang pwedeng gawin sa pabalik-balik na alipunga? Alright, Jai, no? Unang-una tanong ko sa'yo, no? Lagi bang nababasa yung iyong paa? Pawisin ba yung iyong paa? Ano bang trabaho mo? Nabababad ba lagi yan sa tubig? Lagi ka bang pinapawisan? Yung sapatos mo ba, luma na? At baka mamaya may fungus na yung lagi mong sinusuot na sapatos. Bagsak ba ang iyong immune system? Diabetic ka ba? No? So yun yung mga pwedeng mag-cause actually ng paulit-ulit na alipunga. No? Ngayon, paano natin gagamutin ng alipunga? Of course, with an antifungal capsule, pamahid, no? And aside from that, actually, dapat laging dry yung iyong paa. Hindi dapat siya nasusok sa sweat and sa tubig. And make sure na yung lumang sapatos mo, yung ginagamit mong socks, ay bago. Yung sapatos mong luma, pababaran mo muna sa araw. Baka may mga fungus yan o labhan mo muna, no? And of course, no, ang importante din ay wag mo muna ikaw magsuot ng kumaari shoes. You can actually wear muna mga sandals, no? Ganun lang muna. But what's more important is you go to a board-certified dermatologist. Tingnan talaga natin kung yan ba talaga ay alipunga at bakit pabalik-balik. Sa usaping pangkalusugan, laging dapat updated ka. Kaya naman pasadahan na natin ang mga latest health update. Mga kapuso, Lung Cancer Awareness Month ngayong Nobyembre. Early detection, susi para maagapan ang lung cancer ayon sa mga eksperto. Malaria Awareness Month din ngayong Nobyembre. Papaano ba maiiwasan ang nakamamatay na sakit na malaria? Abangan mamaya. Skincare is life. At ngayong National Skin Disease Detection and Prevention Week, ano nga ba ang mga dapat gawin para ma-maintain ang healthy skin? Alam nyo ba mga kapuso, ayon sa Global Cancer Observatory noong 2022, pumapangalawa ang lung cancer sa pinakakaraniwang cancer sa Pilipinas. Sa buong mundo nga, ito ang nangungunang dahilan ng cancer-related deaths. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang nangungunang dahilan nito, paninigarilyo. Kadalasang sintomas nito ayon sa WHO ay ang pag-ubo na hindi nawawala, pag-ubo ng dugo, chest pain, hirap sa paghinga, at madaling pagkapagod o fatigue. Iba pang posibleng pagmulan ay ang second-hand smoking o ang paglanghap ng usok ng sigarilyo, air pollution, at iba pang workplace hazard gaya ng kemikal. Kaya ngayong Lung Cancer Awareness Month, paalala ng Department of Health, magpa-early screening at iwasan ang paninigarilyo. Samantala, sa bisa ng Proclamation 1168, idineklara naman ang Nobyembre bilang Malaria Awareness Month.
Ayon sa WHO, ang malaria ay isang life-threatening disease na naipapasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng infected na lamok na siyang pinagmumula ng impeksyon dala ng parasitiko. Ang karaniwang early symptoms ng malaria ay lagnat, panlalamig, at pananakit ng ulo. Malalang sintomas naman nito ay fatigue o pagkapagod, hirap sa paghinga at seizure. Kaya paalala mga kapuso, maaring gumamit ng kulambo sa pagtulog. Gumamit din ng katol o mga vaporizer, pati ng mga mosquito repellent. At panatilihing malinis ang paligid para hindi pamugaran ng lamok. Skincare is life, ika nga. Pero hindi lang para sa glowing skin ha, kundi para mapanatiling healthy ang balat. Ito kasi ang proteksyon natin mula sa ultraviolet rays, toxic chemicals at iba pang sakit. Kaya naman, ngayong National Skin Disease Detection and Prevention Week, pinapaalalahanan ang publiko na maging maalaga sa ating balat. Tandaan, kumain ng mga masusustansyang pagkain. Iwasang magbabad sa init ng araw. At gumamit ng sunscreen kung lalabas. Iwasan ang bisyo at kumonsulta sa eksperto bago gumamit ng anumang produkto. At yan ang ating latest health updates. Tandaan mga kapuso, basta usaping kalusugan, dapat updated ka. Back to our Facebook question, Dr. Jean, ang tanong, may gamot daw ba sa nangingitim na ankle? Diabetic daw kasi ang kanyang ina at hindi na nawala ang pangingitim ng kanyang paa ayon kay Gia. Ayun, sinabi mo na diabetic, no? Kapag ang isang tao ay diabetic, no? Very prone to itch. Very prone to a lot of skin rashes, skin pigmentation because of the high insulin levels, which can actually deposit in the skin. Sugars can actually cause inflammation. So kung pabalik-balik yan, dapat makontrol yung blood sugar ng yung nanay, no? Ano ba yung dieta niya? Sinusunod ba niya? Umiinom ba siya ng gamot ng pang-diabetes, no? And of course, no, para mag-improve yan, na laging natatamaan yung ankle, baka sa sapatos, kaya yung pressure na yan, namumula, later on mangingitim dahil sa mga sapatos na yan. And delikado yan sa mga diabetic. Minsan wala silang pakiramdam na affect yung nerves. Baka mamaya nagsusugat na, hindi pa nakikita na iyong nanay, magkakaroon ngayon ng non-healing wounds which can cause infections sa balat, infections sa katawan. Ayaw natin mangyari yan. So anong gagawin mo? Huwag ka muna magsapatos. Huwag mo muna pasapatusin yung nanay mo, no? And ano ba yung nagkakos ng laging pressure sa area na yun? Kinukutkot ba niya? Ini-scrub ba niya, no? And then, mag-moisturizing soap lang muna, moisturizers, at kung may pigmentation, pwede magbigay ng whitener, pero I suggest, wag muna, no? Dapat makita muna talaga yan ng isang dermatologist para mas mabigyan ng lunas yung problema niya. Ang pagbuburo hindi raw biro, pero ang kapalit nitong benepisyo, sagot sa perwisyo ng mga hirap sa pagdumi. Sabi ko, wow, talagang sobrang smooth nung process. Na-feel ko na na-digest ng body ko yung food intake ko. Mabaho man para sa ilan, pero sa iba, sagot daw nila ito sa sakit ng tiyan. Tira-tirang gulay na mas pinakulay, yan ang binuro na solusyon ng ilang mga nakararanas ng constipation, gaya ni Erica. Umalis ako ng house for 2 weeks. For the whole 2 weeks, talagang constipated ako. And then after that, when I returned home, after 2 days of consuming the shots, parang talaga, na-release ko talaga siya. Shot puno? Yan daw ang ginagawa ni Erica tuwing umaga. Pero hindi alak ha, kundi ang kanyang homemade probiotic shot. Sabi ko, wow, talagang sobrang smooth nung process. Tapos parang walang struggle at all. Hindi rin siya parang diarrhea or something. Talagang na-feel ko na na-digest ng body ko yung food intake ko. Ayon sa gastroenterologist na si Dr. Virgilio Lo, ang probiotics ay ang bakterya na lumalaban sa bad bacteria sa ating katawan. Kasi yung katawan natin, composed ng millions of bacteria, ginagawa ng probiotics. Tinutulungan niya ang ating katawan na mas dumami yung good bacteria
para mas makadulot ng mga health benefits, lalo na sa ating digestive health. At sa proseso ng fermentation o pagbuburo, makakapag-produce ng probiotics o good bacteria. Chemical process na tinatransform ng mga microorganismo o bacteria ang pagkain sa mas simpleng chemical. Maraming probiotics ang laman ng fermented substances. So, itong probiotics nakakatulong sa gut health. Problema raw ng pamilya ni Erica ang constipation. Nag-try kami ng mga mag-add ng fiber sa diet. And then, na-realize namin na may natural probiotic pala na pwedeng i-take na makakatulong talaga sa health natin. Ang kanyang madalas na binuburo, sa presyo ng paggawa nito, oh my, gulay ka nga raw. So yung small jar, siguro mag-range ng mga 100 to 200 yung vegetables na pesos, yung vegetables na mailalagay ko doon. And I think maglalast na siya for 1 week. Tapos yung malaking jar is for 1 month. Bukod sa alam mong natural yung mga ingredients niya, mura lang siya, tapos madali lang din siyang gawin. Magpe-prepare tayo ngayon ng probiotic shot. So kailangan natin ng napa cabbage. And then slice ko lang siya. Kahit malalaki yung slice niya. Sa proseso ng fermentation o pagbuburo, sanitation is key para makaiwas na rin sa ibang bakterya na pwedeng makaapekto sa prosesong ito. Usually ako, kung ano lang yung available na gulay na meron ako sa ref, siya yung ginagamit ko. Nilalagyan ito ng 2 kutsarang sea salt o asin na magsisilbing preservative. Sea salt kasi hindi pwedeng gumamit ng mga may chemicals dun sa salt. So pag pumili kayo ng salt, dapat salt lang talaga yung ingredients niya. Kasi yung salt kasi yung pumapatay dun sa bacteria. Pero siya din yung mag-feed dun sa good bacteria. Pigain lang ang cabbage na may asin para lumabas ang salt brine o katas nito para sa fermentation. So i-add ko na yung mga vegetables. Ihalo ang gulay gaya ng labanos, carrots, kalabasa at singkamas. For the flavor, gusto ko ginger. So mag-a-add ako ng ginger. Mag-a-add ako ng pineapple. For this one, for the big jar, feeling ko mga 500 siya. Good for 1 month na siya. 30 ml per day. Pagkahalo, ilagay na sa lagayan. Pag nilalagay siya sa jar, kailangan talaga sinisiksik. Kasi para matanggal yung mga oxygen niya. Kasi yung good bacteria is mabubuhay siya pag walang oxygen. So after magawa, itatago natin siya sa cool, dark place. Pwede sa mga ilalim ng cabinet for 5 days. And then everyday, kailangan natin siya i-burp. Wala naman daw limitasyon ang gulay o prutas na ilalagay rito. Basta, siguraduhing malinis ang preparation. Safe siya for daily use. Generally, dapat prepared well lang para ma-avoid yung spoilage. Kasi ayaw natin ng mga contaminants, no, na pwedeng magdulot ng molds or yeast. After 5 days, ready na siya i-juice. So, for example, wala kayong juicer. Actually, pwede nyo siyang gawin. Pwede nyo gawin is, sa jar, yung mas maliliit na na lang, na slice ng vegetables. Tapos, pwede nyo na siya i-consume as it is. Pag na-consume mo siya, is na-digest na ng good bacteria. So, mas mabilis ma-absorb ng katawan mo. For this jar, more than 1,000 ml yung nabuo. This one, pwede na siya i-consume right away and then itatago na siya sa refrigerator. Medyo acidic siya, so medyo may konting asim. Pero depende din kasi dun sa mga ilalagay ko na ingredients. So for example, maglagay ako ng pineapple, mababalance niya yung sweetness eh. So parang may asim na may tamis. Ayon sa eksperto, bago ikonsumo, siguraduhing fresh pa itong kainin. May mga warning signs na panis na yung pagkain tulad ng bubbles. Ibig sabihin yung mga bacteria, marami na. So nagpo-produce sila ng hangin kaya nagkakaroon ng bubble sa pagkain. Tapos syempre tingnan natin yung kung may amag na. Kung may tumutubo na doon na mga puti-puti na hindi normal, huwag na natin ito yung kainin. Pero basta tama ang proseso,
garantisadong ligtas at epektibo. So scientifically safe naman itong fermented substances or pagbuburo. Yung mga suka, toyo, bagoong, gumagamit lahat yan ng fermentation. Walang masamang mag-do-it-yourself o DIY gaya ng pagbuburo ng pagkain bilang solusyon sa anumang sakit. Anumang proseso ang gagawin sa pagkain, dapat malinis at safe ang paghahanda at aprobado ng eksperto. Eto na ang last question for you, Dr. Jean. Ang tanong mula naman kay Princess. Lahat ba daw ng malalaking nunal ay cancerous? Ay, syempre hindi naman cancerous. Hindi porke malaki ay cancerous na, no? In fact, may mga balat na sobrang lalaki, pero hindi naman cancerous, no? So, ano nga bang mga simptomas na ang isang nunal ay cancerous? May tinatawag tayong ABCDE of skin cancer, no? Ito yung mga markers or yung mga binabantayan nating simptomas or signs na para sabihin na ang isang nunal ay cancerous or hindi. Ang A is asymmetry. Halimbawa, ito yung nunal. Kalahatiin mo sa dalawa. Itong kalahati ng mole na ito ay kakaiba yung itsura versus sa kalahati. No? Yan yung asymmetry. B is the border. No? Kung yung border ay rugged, no? Serrated na tinatawag, irregular, hindi pinong-pinong bilog, no? Pwede rin yun. Isa yun sa simptoma. C is color, no? Halimbawa, merong sa isang nunal, may iba medyo mapula, yung isa bluish, yung iba brownish, yung iba maitim, no? Black. Pwede rin yung isa sa mga simptomas, no? And then D is diameter. Kagaya na sinabi mo, pag mas malaki sa pencil eraser, no? Pwede yung inuobserbahan ng husto, kasabay ng mga ibang simptomas, baka cancerous. And then E, it's evolving. Through time, nag-iiba-iba ang itsura niya. So, yun yung mga markers para masabi natin na baka nga cancerous. Pero, hindi pa rin tayo magko-conclude until hindi binabiopsy, no? So, kung meron mga changes ka na nakikita sa mole mo, kung malaki ito, dapat pumunta ka sa isang dermatologist. And yes, tama ka. The bigger the mole, mas malaki yung chance na pwedeng magkaroon ng risk for cancer. Pero hindi naman yan 100%. Kailangan lang lagi kang masuri o mabantayan yung moles na yan ng iyong dermatologist. Baka every year, patingin mo. Say bye-bye na muna sa ingay ng syudad dahil dito, sariwang hangin ang sasalubong sa inyo. Ang tinutukoy naming adventure park na ito, matatagpuan lang dito sa San Mateo, Rizal. Paano ba naman kasi ang go-to park na ito nakatayo sa tuktok ng bundok na halos 1 hektarya ang lawak? Dito nga, peaceful na, stress-free pa. Yung tipo talagang pag sinabing bakasyon, hindi po nila mararamdaman na nagtatrabaho po sila or something like that. Gusto po namin pa-experience sa kanila 100% na nakapagpahinga po sila dito. Nature is medicine, ano? So with or without physical activity involved in it, maraming klase na ginagamit namin how we use nature. Ang sariwang hangin, walang mga pollutants, no? Walang mga persistent organic pollutants na sasamang papasok sa ating katawan, ano? So kasi pag masyadong maraming persistent organic pollutants, no, lalo na kung ito ay may mga heavy metals pa, lahat yan makakaapekto sa ating katawan. Kaya ang mag-BFF na ito na si Mizzy at Fio Belin na galing Metro Manila, dito nila napiling mag-relax at tumakas muna sa city life. Nakaka-stress na kasi sa work, so need na mag-unwind. Since po, iisa lang po yung pinapasukan namin na work, need din po namin ng relaxation. Tapos ito po yung napili namin adventure park. Pero bukod sa fresh air, ang park na ito may hatid ding outdoor adventure. Ang makapigil hiningang bicycle zipline na ito na may taas na 90 feet at habang 200 meters.
ang dalawa, hindi pa nagpaawat. Sunod na tinawid nila ang nakakalulang hanging bridge na ito na may taas na 90 feet at habang 200 meters din. Bawing-bawi naman daw sa nakaka-relax na view na ito. Mas relaxing siya. Tapos nag-e-enjoy lang habang nagwo-walk-walk. Tapos mas na-appreciate namin yung view. Matapos ang nakaka-adrenaline rush na feeling sa hanging bridge at zipline, mas ini-level up pa nga ng dalawa ang adventure sa ATV o all-terrain vehicle ride na with a view. Sobrang saya po. Medyo nakakatakot lang kasi medyo madulas po. Pero ayun, nakaka-enjoy po yung experience. So much fun po! Grabe yung experience ko. Feel na feel ko yung pagiging adventurous ko. Ayon sa health and wellness doctor na si Doc Oyi, ang mga ganitong exciting activity nakatutulong sa pag-improve ng mood ng isang tao. It elicits kasi balance and production of our neurotransmitters, no? Because remember, our emotional and psychological aspect of our body is not separate to our physical health. It affects each other, no? So kaya malaki natutulong nito because it produces yung tinatawag nating endorphins, no? Doon sa because of our excitement, no? It also helps provides a good amount of cortisol. Mainam din daw ito sa pag-produce ng vitamin D ng katawan. At the same time, of course, outdoor adventures like that, make sure that we are exposed under the sun, no? And of course, significant exposure under the sun provides us the right amount of vitamin D na kailangan ng ating katawan. Ano? Of course, vitamin D is not only important para sa buto, ito importante sa halos lahat ng iba't ibang cells ng ating katawan. Matapos ang adventure ni na Mizzy at Fiobilin, syempre, ang kasunod nito, chibugan! Dito sa park na ito, espesyal daw ang mga pagkaing sineserve dahil ang ibang sahog, fresh from the farm. Very healthy, very yummy! Meron po kami dito sa aming adventure park, ang farm to table. Meron po tayong mini farm and then ipaluto po sa amin. And then we encourage all our guests for healthy living. After outdoor activities, we have healthy foods we offer. Since nasa po tayo, forest or bundok, more on gusto po namin i-promote din po talaga is yung mga healthy po na food po talaga and ilalabas na ingredients is the organic po talaga. Ang pagkain na hindi pinroseso, ito ay buo, no? Ito ay walang label, ito ay galing sa nature, galing sa lupa, galing sa puno. Ito ay siguradong mataas ang taas ng sustansya nito, no? At ito ay kumpleto mula sa bitamina, sa mineral, no? So kung ito ang kakainin natin araw-araw, ginagarantiya natin na sinusuplayan natin ang pangangailangan ng sistema ng ating katawan. At pagkatapos ng chibugan, syempre, siesta muna rito sa 3-story tower na ito kung saan tanaw ang magandang view ng Metro Manila. Kahit nakakapagod siya kasi naakyat pa na o gano'n, nakaka-enjoy po. Sobrang relaxing. So, babalikan dito. Alam mo yung pagod, oo. Tapos pagdating mo sa ganitong view, sobrang relaxing. Kaya yun. Paalala ng eksperto, mahalagang maglaan ng oras para sa pahinga. Ating katawan ay kontrolado ng isang sistema na tinatawag nating autonomic nervous system. Ito yung balance between parasympathetic at saka sympathetic nervous system, no? Ito yung nagkokonekta nga doon sa physical health natin, comprised of
the biological, biochemical, and physiological system, as well as yung ating emotional and psychological health. Napakahalaga ng mga restorative and relaxation activities upang mapanatili nating malakas, masigla at matatag ang ating kalusugan. Mga kapuso, hinay-hinay lang. Time out muna sa trabaho. Find time to relax at mag-unwind. Thank you so very much, Dr. Jean, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. At ipadala nyo lamang po ang inyong mga questions sa aming Facebook page, ha? And baka question nyo na ho ang aming masagot sa susunod na episode. Kaya antabayanan yan. Samantala, naka-1 oras na naman po tayo ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan. Salamat sa mga gumising na maaga para samahan po kami this Saturday morning. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita pa rin po tayo 6 to 7 in the morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman ang inyong dermatologist, si Dr. Jean. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.